Makipagbukas po kayo sa akin sa Ephesians chapter 3 verse 14 to 19. Ephesians chapter 3 verse 14 to 19. Dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ay pinangalanan ng bawat angkan sa langit at sa lupa. Ito ay upang ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, ay palakasin niya kayong may kapangyarihan sa inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ito ay upang si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kayo na nag-ugat at natatag sa pag-ibig ay lubos na makaunawa kasama ng mga banal kung ano ang lawak, ang haba, ang lalim at ang taas ng pag-ibig ni Kristo. Nang sa gayon, kayo ay lubos na makaunawa ng pag-ibig ni Kristo na nakakahigit sa kaalaman, at upang kayo ay mapuspos ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Paul's prayer for spiritual growth. Okay, Paul's prayer for spiritual growth. Isang aral ho na dapat nating maunawaan at maintindihan. Isang aral na dapat nating panindigan at isabuhay ay walang iba kundi ang perseverance of the saints. Sino po ang familiar sa phrase na yan? Perseverance of the saints. Sa pag-aaral ho ng church history, meron po tayong tinatawag na Westminster Assembly. Ito po ay kalipunan ng mga pastor, kalipunan ng mga guro, kalipunan ng mga theologian noong 16th century. At meron po silang isang doktrina na buong tapat na pinag-aralan at buong tapat na pinagkaisahan. Walang iba kundi ito pong perseverance of the saints. Sabi po dyan, they whom God hath accepted in His beloved, effectually called and sanctified by His Spirit, can neither totally nor finally fall away from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. This perseverance of the saints depends not upon their own free will, but upon the immutability of the decree of election flowing from the free and unchangeable love of God the Father, upon the efficacy of the merit and intercession of Jesus Christ, the abiding of the Spirit and of the seed of God within them, and the nature of the covenant of grace, from all which ariseth also the certainty and infallibility thereof. Nevertheless, they may through the temptations of Satan and of the world, the prevalency of corruption remaining in them, and the neglect of the means of their perseverance, fall into grievous sins, and for a time continue therein, whereby they incur God's displeasure and grieve His Holy Spirit, come to be deprived of some measure of their graces and comforts, have their hearts hardened, and their consciences wounded, hurt
hurt and scandalize others, and bring temporal judgments upon themselves. Simple at maliwanag na itinuturo ng Biblia na ang tunay na mga mananampalataya ay patuloy na magpapatuloy sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Perseverance of the saints. Sa pamamagitan ng makapangyarihang banal na Espiritu na nag-iingat sa kanila. Nang marinig po nila ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, sila po'y nagkaroon ng bagong puso, bagong espiritu, na sumunod ng may pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Ito po ba ay galing sa kanilang sarili? Hindi ho. Ang tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya ay kaloob o regalo mismo ng Diyos ayon sa makapangyarihang kilos o galaw ng banal na Espiritu. Kaya ho ang kanilang kaligtasan ay tiyak sapagkat ito ay ayon sa dakilang katapatan ng Diyos na naghirang sa kanila. Romans 8:33 to 35. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo, Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang mga pinili niya noong panguna ay kanya ring tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanya ring binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Sa theology, we call it the golden chain. The golden chain. Ibig sabihin, ang tunay na mga mananampalataya ay magpapatuloy sa kanilang pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng kanilang sarili, kundi sa pambihirang pag-ibig ng Diyos na naghirang sa kanila at sa Espiritu ng Diyos na makapangyarihang nag-iingat sa kanila. A doctrine of perseverance is rooted in God's unconditional election and predestination. That is, since God is the one who chose and predestined the elect to salvation, therefore, the elect will be saved. They might turn away from faith and give appearance of losing their salvation. But if they really are elect, they will repent and ultimately return to faith, because God is the one ensuring their salvation. Isang pinakamagandang illustration ay si Apostol Pedro. And as we have studied yesterday, yung buhay po ni Pedro, kitang-kita yung perseverance of the saints. Yung doctrine of perseverance of the saints. Makipagbukas po kayo sa akin sa Luke 22:31 to 32. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghihina ang iyong pananampalataya. Ano ang sagot ni Pedro sa verse 33? Panginoon, handa po akong
mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Emphatically speaking, Panginoon, I'm willing to die for the sake of the gospel, for the sake of your glory. Ano ang sagot ng Panginoong Kristo sa verse 34? Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, 3 beses mo akong ikakaila. And we know the story. Nagkasala mo ba si Pedro? Actually, grabe ho yung naging kasalanan niya sapagkat hindi ho siya nagkasala sa tao. Siya ay nagkasala sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Siya ay nagkasala sa prinsipe ng kapayapaan. Nawala ho ba ang pananampalataya ni Pedro? Siya po'y nagpatuloy sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayanan o katapatan. Si Pedro ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng dalangin ng Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nag-iingat sa kanya. After all, obviously, sa Book of Acts, kita ho natin kung gaano na itong si Apostol Pedro. Naranasan po mismo ni Apostol Pedro na ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa kanya. Kaya ang sabi niya ho sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 1 verse 5 ay kept by the power of God through unto salvation, which equals to perseverance of the saints. Ibig kong sabihin, hindi po itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay nawawala. Never. Never. At hindi rin po itinuturo ng Biblia na ang mga mananampalataya ay mananatili o magpapatuloy sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang sarili. Hindi ho. Sabi po ng isang theologian na si David Steele, perseverance of the saints is the biblical doctrine that God infallibly preserves in faith, love those He has given to the Son, so that they are never lost. It maintains that none who are truly redeemed by Christ can be condemned for their sins or finally fall away from the faith. For as the Apostle Paul states in Philippians chapter 1 verse 6, I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Perseverance of the saints. So nais ko maging maliwanag at malinaw sa bawat isa sa atin na ang katiyakan po ng ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa pamamagitan po ng katapatan ng Diyos. Sa Ephesians chapter 3 verse 14 onwards, makikita po natin ang malalim na pag-ibig at malasakit ni Apostol Pablo sa iglesia at sa kapatiran sa Efeso. This is prayer for spiritual blessing, prayer for spiritual strength, prayer for spiritual growth, specifically prayer for perseverance of the saints. Sabi po niya sa verse 14, for this reason I bow my knees before the Father. Nais ko pong patungkulan ang kanyang nasabi sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, verse 1 to 13. At ito po ay punong-puno ng theolohiya. Masyadong malalim yung doktrina na kanyang sinabi sa mga nakaraang chapter. Konting overview po. Sa chapter 1, verse 9,
Ang sabi doon ay yung hiwaga ng kalooban ng Diyos na isinakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Sa verse 10 naman ho ng chapter 1, yung layuning tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa upang ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. Particularly, ang iglesia ho na katawan at kapuspusan ni Kristo. Sa chapter 2 verse 8, nakikita po natin dyan ang kaligtasan sa masaganang biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Sa chapter 2, chapter 3, verse 11 to 12, the mystery of God's redemption. Ang lihim na plano at itinakdang layunin ng Diyos na ang Hudyo at Hentil ay pinag-isa kay Kristo. Hindi ko kakasya yung oras natin pag pinag-aralan natin to, pero napakalalim ng aral na ito na pinag-isa ng dahil kay Kristo yung Hudyo at Hentil. Ang sabi po niya sa verse 17 to 18, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil at sa inyong mga Hudyo. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwang makakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Verse 9 to 11, sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ng walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pumanlikain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil dito, for this reason, verse 14, when I think of the wisdom and the scope of His plan, I fall down on my knees. Dahil sa hiwaga ng doktrinang ito, dahil sa makapangyarihang katotohanan ito, dahil sa napakabanal na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, iniluluhod ko ang aking mga tuhod. At ang sentro po ng pagluhod ni Apostol Pablo ay ang katotohanan patungkol sa hiwaga at banal na karunungan at dakilang plano ng Diyos. I bow my knees. I bow my knees. Ayon po sa tradisyon, kahit po sa mga sinagog, ang mga Hudyo, kapag sila ay nanalangin, laging nakatayo. But there's a time na may panahon na sila ay nakaluhod, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, that express yung lalim ng damdamin, yung lalim ng emosyon sa kanyang petition before God. At sa teksto pong ito, si Apostol Pablo ay nakaluhod na nananalangin sa Diyos, pagpapahayag ng kanyang damdamin, pag-ibig at malasakit sa mga taga-Efeso. Apostle Paul was speaking about the fatherhood of God sa verse 15. Ama ng pamilya sa kalangitan, Ama at Diyos ng mga hinirang, at iglesia ng Diyos na tinubos ng banal, walang kapintasan at maluwalhating dugo ng Panginoong Jesucristo. Nag-aalala po siya na ang mga kapatid ay mawalan ng pag-asa o manghina sa pananampalataya. Kung kaya't ang sentro po ng panalangin ni Apostol Pablo ay alang-alang sa kanilang paglago at pagpapakatatag sa pananampalataya, paglago at pagpapakatatag sa katotohanan na mas makapagpapalapit sa kanila sa Diyos, at paglago at pagpapakatatag sa pamumuhay ayon sa katotohanan. Paul's prayer, spiritual growth. Start po ngayon tayo sa verse 16. To
To be strengthened with might in the inner man. To be strengthened with might in the inner man. Palakasin niya kayong may kapangyarihan sa inyong panloob na pagkatao. Ang hindi po mananampalataya ay alipin ng kasalanan. At kahit anong ganda ng panlabas na ugali, asal at pamumuhay niyan, kung siya ay walang pag-ibig sa salita ng Diyos, pag-ibig kay Kristo, siya ay isa pa ring makasalanan sa harap ng isang banal at maluwalhating Diyos. Kumpara ho sa mga mananampalataya, dahil sa biyaya ng Diyos sa bisa ng Ebanghelyo ni Kristo at makapangyarihang kilos ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya at pakikipag-isa sa Espiritu ng Diyos, siya'y pinagkalooban ng bagong puso at bagong espiritu upang makasunod sa alituntunin o salita ng Diyos, na nag-uudyok sa atin na makipaglaban sa makasalanan at mandaraya nating puso at mandaraya nating isip at damdamin at buong puso, buong pagpapakumbabang makasunod tayo sa kanyang mga salita at kautusan. Ito po ang panloob na pagkatao sa panalangin ni Apostol Pablo. Palakasin ng Diyos. Palakasin ng Diyos. Ano ho ang limitasyon ng kapangyarihang ito? At saan ho manggagaling ang lakas ng panloob na pagkatao? Sa verse 16, maliwanag pa rin ho. According to the riches of His glory. Kung ang lakas ng kanilang panloob na pagkatao ay manggagaling sa yaman ng kaluwalhatian ng Diyos, ano po ang imposible? At hindi lang po according to the riches of His glory. God is so magnificent and He knows our depravity, and it's not just according to the riches of His glory, but also through His Spirit. Verse 16, through His Spirit. He is the fountain of spiritual energy. The Spirit. Kung ang kalakasan ng panloob na pagkatao ay manggagaling sa yaman ng kaluwalhatian ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu, ano po ang imposible? Ano po ang imposible? Ano po ang mahirap gawin? Maliwanag na ito po ay spiritual na pagpapala. At purihin po ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Ephesians chapter 1, verse 3. Hindi magmumula sa sarili nilang kakayanan, abilidad o katapatan. Hindi nakabase lamang sa yaman ng kaluwalhatian ng Diyos at makapangyarihan ng Diyos. Ito po yung basis no, kung paano lalakas ang kanilang inmost being or inner man according to the riches of His glory and according through His Spirit. Upang ang kanilang pananampalataya at spiritual na buhay maging matatag o maging malakas. Again, nakabase ho sa kaluwalhatian ng Diyos at nakabase ho sa Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay ng mga taga-Efeso. In verse 17, ang sabi po dyan, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Dwell in Greek is settle down and abide. Take up His permanent abode, so that he may be a habitation of God. So nais po ni Apostol Pablo na ang Panginoong Jesucristo ang tuluyang maghari sa puso ng mga taga-Efeso. Nais po ni Apostol Pablo na ang Panginoong Jesucristo ay lubusang manahan sa isip ng mga taga-Efeso. Nais po ni Apostol Pablo na ang Panginoong Jesucristo ay manatiling mahayag sa kanilang damdamin.
Nais po ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesukristo ang siyang sumakop sa kalooban ng mga taga-Efeso. Kapag matatagpo ang kanilang pananampalataya, kapag matatagpo ang kanilang espiritual na buhay, kapag malakas po ang kanilang inner man or inmost being, sa tulong ng yaman ng kaluwalhatian ng Diyos at makapangyarihang Espiritu ng Diyos, tiyak na lubusang maghahari ang Panginoong Hesukristo. Upang kayo na nag-ugat at natatag sa pag-ibig ay lubos na makaunawa, kasama ng mga banal kung ano ang lawak, ang haba, ang lalim at ang taas ng pag-ibig ni Kristo. Idinadalangin po ni Apostol Pablo na ang mga taga-Efeso ay patuloy na mag-ugat at matatag sa pag-ibig ng Diyos. At lubos na makaunawa kung ano ang lawak, haba, lalim, taas ng pag-ibig ni Kristo. Actually, yung prayer ho ni Paul, particularly sa area na to, napakalalim ng theology. And I'm trying to yung i-compress natin so that hindi ma-compromise kung ano yung nais na ipahiwatig ni Apostol Pablo. Actually, it's Trinitarian in nature doon sa kanyang panalangin. Makikita po natin sa teksto ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At sabi po ng theologian, 3 in 1, 1 in 3, God of my salvation. 3 in 1, 1 in 3, God of my salvation. Inilapit ng unang persona ang mga hinirang na maliligtas sa ikalawang persona, at ang ikatlong persona ng Trinidad ang siyang patuloy na mag-iingat sa kanila hanggang sa muling pagbabalik ng ikalawang persona. Ngayon na lamang ho ang pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu sa mga hinirang. It's Trinitarian in nature. God in 3 in 1. God of our salvation. Think of the love of God in creation. This is mind-boggling. He needed not to create anything in order to consummate His own happiness. But if we may so speak, the joy and the love of God's being were so great that He could not keep them to Himself. He was rich in love, and His goodness overflowed. He created other beings that He might lavish upon them the grandeurs of His mind and the facilities of His heart. He created them too, although He foresaw their fall, rebellion and ingratitude. He created them because He saw beyond dark sin of man and knew that His love, just His love, could snatch from sorrow. It is the riches of the love of God, therefore, that we owe our very existence. It's all because of His love. It's all because of His grace. Think of God's love in providence. God would have been rich in love had He done nothing more than created man. And after that, when man had sinned, displayed the glory of His justice in crushing him forever. But God has not only created us, He also preserves us. Preserves us, even in the midst of our deep depravity and alienation. The love of God is beyond man's natural understanding, for it is supernatural revelation into divine character of God.
Masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kanyang kadakilaan iyo bang maaabot? Higit itong mataas kaysa kalangitan at mas malalim kaysa daigdig ng mga patay. Malawak pa iyon kaysa sanlibutan, higit na malaki kaysa karagatan. And verse 19, to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Kita niyo yung paradox sa verse na parang saliwa. Verse 19. To know the love of Christ that surpasses knowledge. Nang sa gayon kayo ay lubos na makaunawa ng pag-ibig ni Kristo na nakakahigit sa kaalaman. Paano mo lubos na mauunawaan ng isang bagay na higit sa iyong kaalaman? Paano? Paano mo lubos na mauunawaan ng pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman? Pwede niyo bang ipaliwanag sa akin? Ano bang meron tayo para magustuhan ng Diyos? Tayo ay isang hamak na alabok. Tayo ay isang hamak na abo. Masahol pa ho tayo sa isang maruming basahan, sa isang banal at makapangyarihan maluwalhating Diyos. Anong meron tayo para magustuhan ng Diyos? Magustuhan ng Diyos. Yung pag-iingat nga ho niya, hindi karapat-dapat sa atin. Ni yung pag-ibig ho niya, hindi karapat-dapat sa atin. Ni yung awa ho niya, hindi karapat-dapat sa atin. Alam niyo kung anong dapat sa atin? Impyerno. Doon ho tayo bagay. Bakit to? Kasi wala tayong utang na loob sa Diyos. Rebelde ho kasi tayo. Hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. At hindi talaga natin siya binibigyan ng parangal. Anong meron tayo para ibigin ng Diyos? Ay, salamat po sa Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng yan dahil sa Panginoong Jesucristo. Wala ho tayong may pagmamalaki. Si Kristo ang siyang naging daan, katotohanan at buhay. Dumanas ng kahiya-hiya at brutal na kamatayan dahil sa aking mga kasalanan at dahil sa iyong mga kasalanan. Muling nabuhay upang patunayan na siya ang Diyos ng muling pagkabuhay at muling babalik upang tipunin ang mga taong tunay na nagsisi at nagtiwala sa kanyang banal na dugo na may kapangyarihang maglinis at magpatawad ng kasalanan. Ito po ang pag-ibig ni Kristo na higit sa ating kaalaman. At dahil sa yaman ng kanyang kaluwalhatian at dahil sa kanyang makapangyarihang espiritu, kahit paano, naunawaan mo natin. Dalawang bagay po na dapat nating matutunan mula sa teksto na to. Number 1, perseverance is a gift. Perseverance is a gift. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Hebrews 13 verse 21. Hebrews 13:21. 1 Peter chapter 1 verse 5. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan. Kaligtasang ihahayag sa katapusan ng panahon. Philippians chapter 1 verse 6. Ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin
hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. So yung ating paglago, tandaan mo natin, hindi self-effort. Okay? Hindi ho self-effort. Kaya ho tayo nababago at nahuhubog araw-araw. Kaya tayo lumalalim at lumalago sa pananampalataya o espiritual na buhay ay dahil sa biyaya, dahil sa Panginoong Hesukristo, dahil sa Kanyang salita, at dahil sa Kanyang Espiritu na makapangyarihang nag-iingat sa atin. Ang trabaho po ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos ay hindi lang hubugin ang ating pagkaunawa o kaalaman sa katotohanan, kundi hubugin din naman ang ating ugali, asal, damdamin, kalooban at pamumuhay ayon sa larawan at wangis ng Panginoong Hesukristo. Handaan po natin, makapagpapatuloy tayo sa pananalig at pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Perseverance of the saints. Ito ba ay license to sin? Ito ba ay lisensya sa kasalanan at pwede na natin gawin ang gusto nating gawin dahil andyan naman ang kapangyarihan ng Diyos na nag-iingat sa atin? Point number 1, perseverance is gift. Point number 2, perseverance is divine duty. Perseverance is divine duty. 2 Peter chapter 1 verse 4, ang sabi po dyan, we as Christians are partakers of divine nature. Binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa Kanyang likas bilang Diyos. Tandaan mo natin, tayo bilang mga Kristiyano, we are partakers of divine nature. Partakers of divine nature. Philippians chapter 2 verse 12, ang sabi naman ho dyan, work out your salvation with fear and trembling. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Work out your salvation. How? With fear and trembling. Sa tukso ng sanlibutan, sa tukso ng dyablo, sa tukso ng makasalanan at mandaraya nating puso at isip, madalas nating makalimutan na tayo bilang mananampalataya, na tayo bilang mga anak ng Diyos ay may bagong pagkatao. Sa tukso ng sanlibutan, sa tukso ng dyablo at sa tukso ng makasalanan at mandaraya nating puso at isip, madalas nating makalimutan kung sino at ano ang banal na posisyon natin sa harap ng Diyos. Alam natin na ang nasa ng laman ay laban sa nasa ng Espiritu. Kaya't ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 16, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Perseverance is divine duty. Galatians 5:25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Perseverance is divine duty. Romans 13:14, the very essence kung bakit ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumikilos at nag-iingat sa atin for us to persevere. What is the ultimate goal? What is the ultimate ministry of the Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya? Romans 13:14, ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Trabaho ng banal na Espiritu, trabaho rin ng mga tunay na hinirang at tinawag ng Diyos
na lumakad ng patuloy sa paglago at pagbabago, na buong sikap nilang paghariin si Kristo sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. It takes a lot of effort actually. But according to the riches of His glory, according to the power of His Spirit. Question: gaano pa ho tayo kadeterminadong lumago? Gaano po tayo katapat, kaseryoso, na nais nating mas mapalapit sa Diyos, na nais nating mas lumago sa katotohanan na nakasulat sa Kanyang salita? Gaano ho tayo kaseryoso at katapat, na nais natin na yung ating isip, puso, damdamin at kalooban ay patuloy na pagharian ng Espiritu ng Diyos? Gaano tayo kaseryoso at katapat? Gusto kong ulitin yung dalangin ni Apostol Pablo para ho sa ating lahat. Every week, sa pangunguna po ni Pastor Den, lagi ho natin ipinagpe-pray yung ating paglago. Sabi ho ni Apostol Pablo, personally sa akin at sa bawat isa sa atin na bilang katawan at kapuspusan ng Panginoong Jesucristo, idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi magpakailanman. Amen.